Hello, good morning. Today is Wednesday, August 7. So, ipapakita ko lang naman sa inyo dito kung ano yung routine ko sa araw-araw. Kapag may pasok, dahil may pasok na po yung baby ko, so kailangan ko siyang bihisan at lagyan ng lotion. Off lotion yung ginagamit kong lotion dahil sa school, hindi natin alam kung malamok ba o hindi. So, yun po yung ginagamit kong lotion sa kanya. So, bibihisan ko lang siya dito mga best friend. O, diba? Sabi niya, why are you looking at me? Oo, nahihiya talaga yan. Ayaw niya talaga ng mga ganyang moment. Opo. Pero pinipilit ko lang yung sarili ko. Sabi ko kasi habang kaya ko pang alagaan ka, kasi alam na niya na hindi na po siya baby. Oo, hindi na niya kailangan ng tulong ko. Pero, ay anak, sinasabi ko sa iyo, hanggat kaya pa kitang alagaan na alagaan kita. At dadamitan, susuklayan. Oo, wag lang maligo kasi kaya mo namang maligo. O, kaya mo na yan. So, ayun mga best friend, ayaw niya talagang binibihisan ko siya kasi kaya niya naman daw. Pero ako lang yung nagpipilit na gawin to dahil kaya ko naman. Tsaka wala naman akong gagawin. So, kaya nga ako naging mommy dahil gusto ko ginagawa ko tong mga ganitong bagay para sa kanya. Malaking bulas lang po talaga siya pero baby ko pa rin siya. 10 years old pa lang po siya ngayon mga best friend. Pero sabi ko sa sarili ko, hanggat kaya pa kitang alagaan, alagaan kita. Dahil hindi ko naranasan yun na alagaan ako ng nanay ko. Kasi yung nanay ko, syempre, single mother siya. So, siya yung nag-sacrifice sa lahat-lahat. Nagtrabaho siya para sa aming tatlong magkakapatid. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ko ipaparanas yun sa anak ko. Kung ano yung hindi nagawa ng mama ko noon, gagawin ko sa anak ko ngayon. So, ayun lang naman. Hindi ko inaano yung mama ko dahil hindi niya kami nalagaan noon. Ang sinasabi ko lang dito mga best friend, kung kaya nyo namang gawin, edi gawin nyo. Ganon. So, hindi nyo kailangan mga best friend na obligahin yung mga anak nyo pagdating ng araw na alagaan kayo. Dahil hindi po obligasyon ng mga anak na gawin po yun. Nasa sa inyo lang po yun kung gagawin nyo yun sa mga magulang nyo. Pero sabi ng mama ko, kaya daw siya nagsasakripisyo, kaya daw siya nagtatrabaho para pagdating ng araw, hindi daw namin siya alagaan. Hala, hindi pwede, kailangan alagaan namin siya dahil siya yung nanay namin. Siya yung nag-iisa naming magulang. Dahil maaga pa po kami, nawalan na po kami ng tatay. So, siya na lang po yung nag-alaga sa amin. Financially, kasi hindi naman talaga siya totally nakapag-alaga sa amin kasi laking lola at lolo po kami. So, siya po yung nagbibigay ng sustento sa amin sa ganon. So, ayun lang naman mga best friend. O, diba? Pinapabanguhan ko pa yan. Ganon. Dahil ganyan na ganyan ko siya ka-baby. Kung ano ko siya, ganon kaalaga ng baby pa. Ganon din hanggang ngayon at hanggang mag-high school yan. Charis. So, ayun. Nahihiya nga siya na ihahatid ko siya sa school kaya malayo pa ako sa may gate. Dun lang ako, hanggang dun lang ako. So, natatanaw ko naman siya kahit papano. So, ayun lang. Nahihiya na talaga siya na ihatid sundo ko po siya. Pero ako yung masusunod, ihahatid at sundo pa rin kita. Ganon. So, ayun lang naman mga best friend. So, hanggat kaya pa ninyong alagaan yung mga anak nyo, alagaan nyo. Dahil pagdating ng araw, kung gugustuhin man nila na alagaan kayo, nasa sa kanila na yun. Hindi nyo kailangan obligahin na suportahan kayo ng mga anak ninyo. So, nasa sa kanila yun kung susuportahan kayo o hindi o alagaan kayo. Pero sinasabi ko sa inyo mga best friend o sa mga anak natin na hindi po natin kailangan ng obligahin. Hindi porkit inalagaan natin sila mula bata hanggang sa paglaki, ganun din po yung ine-expect natin na gaganti nila sa atin. Pero nasa sa kanila na lang yon. So, yun lang naman for today's video. At naway nagustuhan nyo po. Be safe everyone. Love you all. Bye!